to 1 Corinthians chapter 15 verses 12 up to 20. Amen. Nakita Corinthians chapter 15 verse 12 up to 20. Akin pong babasahin. Ang sabi po sa unang mga taga-Korinto chapter 15 verse 12. Kung si Kristo nga'y ipinangangaral na siya ay muling binuhay sa mga patay, bakit ang ilan sa inyo ay nagsisipagsabi na walang pagkabuhay na mag-uli ng mga patay? Datapat kung walang pagkabuhay na mag-uli ng mga patay ay hindi rin nga muling binuhay si Kristo. At kung si Kristo ay hindi muling binuhay, ay walang kabuluhan nga ang aming pangangaral. Wala rin namang kabuluhan ang inyong pananampalataya. Oo. At kami ay nasusumpungang mga saksing bulaan tungkol sa Diyos sapagkat aming sinasaksihan tungkol sa Diyos na Kanya muling binuhay si Kristo na hindi siyang muling nabuhay kung tunay nga ang mga patay ay hindi muling binubuhay. Verse 16. Sapagkat kung hindi muling binubuhay ang mga patay ay hindi rin mga muling binuhay si Kristo. At kung si Kristo ay hindi muling binuhay, ang inyong pananampalataya ay walang kabuluhan, kayo'y nasa inyong mga kasalanan pa. Verse 18. Kung gayon nga, ang mga nangatutulog din naman kay Kristo ay pawang nangapahamak. Kung sa buhay lamang na ito tayo nagsisiasa kay Kristo, ay tayo sa lahat ng mga tao ang lalong kahabag-habag. Datapwa si Kristo nga'y muling binuhay sa mga patay na siya ay naging pangunahing bunga ng nangatutulog. Salamat sa pagkabasa ng salita ng ating Panginoon. Tayo po ay panandaliang manalangin. Dakilang Diyos, Ama naming banal at makapangyarihan sa lahat. Sa umagang ito, Panginoon, itinataas po namin ang iyong pangalan sa aming kalagitnaan. At sa umagang ito, Panginoon, ang aming pong dalangin, patuloy mo po kaming buksan ang aming mga puso, ang aming isipan. Maunawaan mo, Diyos, ang iyong pong mensahe, ang iyong pong kapahayagan sa buhay ng bawat isa sa amin. Panginoon, salamat po. At ano man po ang mga balakid, mga hadlang sa aming pakikinig, ngayon pa lamang, Panginoon, ito po ay aming sinasansal at sinasaway sa pangalan ni Jesus. Ito po ang aming panalangin. Amen. Kaya salamat po sa salita ng Panginoon. Ating pong nabasa dito ang isa po sa mga hamon ni Apostol Pablo sa iglesia ng Corinto. Amen? Kaya alam na alam po naman natin na ang umagang ito ay sa sanlibutan, pinagdiriwang nila yung tinatawag na linggo ng pagkabuhay. Amen? At katulad nga kanina na sinabi ng ating tagapagtukoy ay sa sanlibutan ay taon-taon namamatay ang Kristo na kanilang pinaglilingkuran. Amen? Pero sa umagang ito, mga kapatid, sa atin, hallelujah, minsang namatay, kailanman nabubuhay at magpakailanman siya po ay hindi na mamamatay. Amen. Amen. Kaya dito sa ating binasa, na andito mga kapatid, ang hamon ni Apostol Pablo na merong Kristo na minsang namatay at ngayon nabubuhay magpakailanman. Amen. Amen. Kaya nga sabi dito sa aklat ni Marcos, sa ating pong basahin, Mark 16, verse 16. 16 verse 6 ng Mark. Ang sabi po dito, at sinabi niya sa kanila, huwag kayong mga gitla. Amen ba sa mga magigitlain? Amen. Baka pag tayo nagigitla, kung ano pang ating nasasabi. Amen. Hinahanap ninyo si Jesus, ang Nazareno, na ipinako sa krus. Siya ay nagbangon. Wala siya rito. Tingnan ninyo ang dakong pinaglagyan nila sa Kanya. Kaya sa mga talata pong ito, sa talatang ito, sinabi ni Marcos, hallelujah, doon sa mga babae, ang tagpo po kasi ito ay ang pagbisita po ni na Magdalena, ni na Maria na iyan ni Santiago, maging si Salome, nais nilang bisitahin si Kristo sa libingan. Pero nung sila po ay papunta na roon ng umagang-umaga pa lamang ng araw
ng linggo, ay nagsiparo sila sa libingan. Yan. At habang sila naglalakad, mga kapatid, ay pinag-uusapan na nila kung paano nila maalis yung malaking bato na nasa libingan ng ating Panginoon. Kasi at that time po, sa panahon nila, ang libingan nila ay talagang, kung ating pong makikita, may mga harang na malalaking bato. At yun po ay silyado ng Roman Empire. Kaya mahirap po yun. Sabi nga dito ay yun ay it was a very great, amen? Ito ay totoong malaki. Amen? Yung pong mga baton, kaya habang yung mga kababaihan na pupunta doon, sino kaya magtatanggal? Pero sa kanila pong pagpunta doon sa libingan, sila po ay nagitlak. Sila ay nagulat. Hallelujah! Pinag-uusapan pa lamang nila na kung sino mag-aalis doon sa bato, ay nakita na lamang nila na wala na yung malaking bato. Amen. Amen? Na wala na yung kanilang problema. Kaya dito sa verse 6, amen, ay sabi nung pumasok sila doon sa libingan, amen, ay nakita nila ang isang binata at ito ay nasa dakong kanan na nararamta ng isang damit na maputi at sila ay nangagitla. So ito yung anghel ng Panginoon. Sabi doon, huwag kayong magitla. Huwag kayong matakot. Ang Kristo na iyong hinahanap, ang sabi doon, He is risen. Amen? Amen. Pwede po ba natin sabihin yun? He is risen. He is risen. Amen. Kaya dito sa ating pong tagpong ito, mga kapatid, huwag kayong magitla sapagkat ang inyong hinahanap ay nagbangon muli. At yun po ay si Jesus. Kaya dito po sa ating teksto, sa verse 20, datapat si Kristo nga'y muling binuhay sa mga patay. Sabi po doon, but now is Christ risen from the dead and become the first fruits of them that slept. Kaya sa umaga pong ito, pag-aralan po natin ang paksang Christ is risen. Amen. Hallelujah! Si Kristo po ay muling nabuhay. Si Kristo po muli ay muling nagbangon mula doon sa kanyang pagkakamatay, mga kapatid. At alam na alam natin ang kasaysayang ito kung paanong simula sa pagpapahirap hanggang sa pagpako sa cross, ating nasaksihan ang kasaysayan, ang naranasan ng ating Panginoong Hesus, mga kapatid. At kitang-kita ng mga naandoon. Hallelujah, kung paano siyang namatay, nalagutan ng hininga at namatay. Pero sinabi, mga kapatid, sa mga kasulatan, hallelujah, na siya ay makalipas ang 3 araw, ay siya ay muling mabubuhay. Yes. Amen? Kaya ang Kristo po na ating pinaglilingkuran sa umagang ito, hallelujah, ay buhay. Amen. Amen. Hello? Amen. Christ is risen. Jesus Christ is risen. Amen. Hello? Si Kristo po ay buhay sa ating kalagitnaan. Amen. Hindi siya patay, mga kapatid. Ang Diyos natin pinaglilingkuran ito sa lugar na ito. Hallelujah! Isang beses lang namatay at magpakailanman hanggang ngayon ay nabubuhay. Amen? Hallelujah! Niwala po ba tayo, mga kapatid? Amen. Hallelujah! Sapagkat nasabi po ng Roma 6 verse 9, alam natin si Kristo na muling binuhay ay hindi na muling mamamatay. Amen. Amen? Ang sabi po doon, Roma 6 verse 9, hindi na muling mamamatay. Bakit? Wala na sa kanya ang kapangyarihan ng kamatayan. Yes. Amen. Amen? Kaya mga kapatid, sa umagang ito, at sa lugar na ito, ay declaring the name of Jesus that our God here is alive. Amen. He is risen. Amen? Pero bakit tila sa ating mga mukha na tayo mga Kristiyano ay parang tila patay ang ating pinaglilingkuran? Amen? Hallelujah! Bakit, mga kapatid, parang sa puso mo at sa buhay mo, hallelujah, si Jesus ay parang patay din sa iyo? Dahil kung ikaw ay naniniwala ng ating Panginoong Hesus ay muling nabuhay, hallelujah, hindi ka ganyan.
Amen. Hallelujah! Makikita sa iyong buhay, sa iyong puso ang kagalakan. Amen. Amen? Hallelujah! Kaya ang ating pong pinaglilingkuran dito ay buhay, mga kapatid. Yes. Kaya dapat tayo bilang mga Kristiyano, hallelujah, ang sabi nga, let's be alive. Amen. Amen? Hallelujah! At sa ating panahon ngayon, maraming mga mananampalataya, hallelujah, ang buhay pero patay ang espiritual. Hallelujah. Amen? Ang kanyang espiritual na pamumuhay ay patay. Bakit po? Sisimba na kasimangot. Dadalo sa gawain, hallelujah, saya ng awitin. Hallelujah, hindi may taas ang kamay, hindi may palakpak, patay kapatid. Ang iyong espiritual na buhay. Kaya sa umagang ito, kung tayo ay naniniwala na si Jesus ay namatay at muling nabuhay sa umagang ito, ipakita natin sa hari na mga hari, kings of kings, mga kapatid, ang ating pinaglilingkuran na siya po ay buhay. Amen. At nabubuhay magpakailanman. Yes. Amen? Kaya kung tayo ay naniniwala na siya'y buhay, dapat ang paglilingkod natin buhay din sa umagang ito. Amen. Amen? Hallelujah, kumusta ang ating paglilingkod, mga kapatid? Buhay pa ba? Amen? O patay na? Hallelujah. Ang buhay na paglilingkod, hallelujah, tuwing linggo, amen, yan ay prepared para dumalo sa gawain ng Panginoon. Ang buhay na paglilingkod, mga kapatid, hallelujah, yan ay nagagalak sa tuwing siya ay pupunta sa gawain ng Panginoon. No matter what. Amen? Hallelujah, ang buhay, ang pananampalataya, ang buhay na paglilingkod, no matter what, anumang hirap, anumang layo, hallelujah, gusto niya maglingkod sa ating Panginoon. Amen. Ganyan ang mga buhay, ang espiritual na pamumuhay. Hallelujah. At ako'y naniniwala sa umagang ito, mga kapatid, sa lugar na ito, lahat ng mananampalataya, buhay na buhay ang paglilingkod sa ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Amen. Malakpak sa Diyos ang buhay, ang kanyang paglilingkod. Hallelujah. Kaya po sa umagang ito, mga kapatid, ay pong nakita sa ating pong pag-aaral, hallelujah, na talagang yung sacrifice ng ating Panginoon. Kahit wala siyang kasalanan, kahit wala siyang ginagawa na masama, amen? Wala naman talaga eh. Ang tanging niya lang ginawa ay hayag ang kadakilaan ng ating Panginoon. Amen? Inako niya lahat ang ating mga kasalanan. Amen. Amen? Inako niya na dapat tayo yung nakapako doon sa krus, pero hindi siya. Sabi nga doon, siya ang tumubos, mga kapatid, para sa buhay mo at sa buhay ko sa umagang ito. Kaya sa umagang ito, mga kapatid, ating tingnan, ano ba yung kahalagahan ng kanyang pagbangon muli, yung kanyang pagkabuhay na magmuli, mga kapatid. Ito po ay napakahalaga. At ang isa nga sa mga kahalagahan ito na si Kristo ay nabuhay muli, hallelujah, upang patunayan, mga kapatid, ang mga kasulatan. Yes. Amen? Na sinasabi doon sa salita, hallelujah, ng mga propeta, na sabi po doon sa ikatlong araw, muli siyang mabubuhay. Amen? At yung po ay nangyari, mga kapatid. Amen? Hallelujah. Ay dito po sa ating teksto, si Apostol Pablo po ay nagbibigay o nagpapaliwanag patungkol sa pagkabuhay na magmuli. Sapagkat sa kanya pong iglesia sa Corinto, may ilang mga mananampalataya. At marahil ganun din sa ating panahon na hindi naniniwala sa pagkabuhay na magmuli. Amen? Naniniwala po ba tayo na mayroong resurrection? Yes. Yes. Amen? Naniniwala ka po ba na mayroong resurrection? Amen. Hallelujah! Parang hindi. Napaimin lang dahil sa parang galit na si pastor po magsalita. Amen? Hallelujah! Hindi po, mga kapatid.
Talagang ganito lang ang ating boses pero hindi po tayo galit. Amen? Hallelujah. Kung tayo po ay naniniwala sa umagang ito, hallelujah, maunawaan natin na ang pagkabuhay na magmuli ng ating Panginoong Hesus ay malaki pong bagay para sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen. Merong purpose, merong layunin mga kapatid. Hallelujah, na dapat tayong maunawaan sa umagang ito. At ang una nga dito, hallelujah, sabi po dito sa verse 12 hanggang 13 ng ating teksto. Kung si Kristo nga'y pinapangaral na siya'y muling binuhay sa mga patay, bakit ang ilan sa inyo'y nagsisipagsabi na walang pagkabuhay na maguli na mga patay? Meron ba nun dito mga kapatid? Amen? Ang sabi doon, bakit ang ilan sa inyo ay nagsisipagsabi na walang resurrection, walang pagkabuhay na maguli? Kaya sa atin po ngayon sa umagang ito, meron po mga kapatid, kitang-kita naman natin, sabi doon na siya ay namatay. At siya po'y muling nabuhay. Hallelujah. Kahit ang mga Katoliko, yan ang pinaniniwalaan, mga kapatid. Tama po ba sa mga talagang deboto? Na dati, lehitimong talagang nananampalataya? Amen. Yes! Kristo din naman ay naniniwala din sila mga kapatid. Yes, amen. May nakaiba na sa atin, ay madami silang pinaniniwalaan. Amen. Pati mga ribulto, pinaniniwalaan na nila. Yun lamang ang kaibangan natin. Amen? Kaya sabi po dito mga kapatid, hallelujah, bakit ang ilan sa inyo? At ako'y naniniwala sa umagang ito, hallelujah, wala nun dito sa lugar na ito. Sapagkat lahat ng taga rito ay naniniwala na meron pong pagkabuhay na mangmuli. Amen. Amen? Hallelujah. At sabi pa dito sa verse 13 ng ating teksto, datapat kung walang pagkabuhay, sabi ni Apostol Pablo, na maguli ng mga patay ay hindi rin nga muling binuhay si Kristo. Kaya sabi niya, paliwanag niya, sa mananampalataya ng mga taga-Korinto, kung walang pagkabuhay, hindi wala din Kristo na nabuhay. Kaya ibig sabihin mga kapatid, hallelujah, meron. Amen? There is Christ. Meron pong Kristo na namatay at muli pong nabuhay. Kaya sabi niya po dito sa verse 14, ito yung ating unang puntos, at kung si Kristo ay hindi muling binuhay, ang sabi po doon, and if Christ be not risen, then is our preaching vain. Ang sabi po doon, at kung si Kristo ay hindi muling binuhay, ay walang kabuluhan nga ang aming pangangaral. Yes. Unawaan po natin? Yes. Sa madali pong salita mga kapatid, Christ is risen to ensure that our preaching is not in vain. Yes. Hello? Si Kristo po ay nagbangon na magmuli mga kapatid para magkaroon tayo ng katiyakan na ang ating ginagawang pangangaral sa mga lansangan ay meron pong kabuluhan. Yes, amen. Amen? Amen. Kaya sabi dito ni Apostol Pablo, kung hindi muling binuhay si Kristo, mawawala ng saysay yung aming ginagawa. Pero dahil ang paninindigan, mga kapatid na mga anak ng Diyos, ito yung pinangangaral natin na si Kristo ay namatay at sa 3 araw siya ay muling nabuhay at nabubuhay magpakailanman. Hallelujah. Kaya ang ginagawa natin na pangangaral na salita ng Panginoon, mga kapatid, hallelujah, ito po ay may kabuluhan. Amen. Hello? Ang pagdalo po natin sa bawat pagkakatipon, amen, meron pong kabuluhan yan. Amen. Ang pagsasakripisyo mo, kapatid, para sa gawain ng ating Panginoon, meron pong kabuluhan yan. Hello? Amen? Yung pagtitiis natin para sa gawain ng ating Panginoon, meron pong kabuluhan yan, mga kapatid. Hallelujah! Bakit? Nabuhay muli ang ating Panginoong Hesus. At nakikita niya ang bawat gawa ng sino man sa ating mga kapatid. Kaya merong kabuluhan ng ating pagsasakripisyo. Ang ating pangangaral na salita ng Panginoon, ito ay hindi nawawala ng kabuluhan. Hello? Kaya wag natin sabihin, hindi na ako sasama sa street preaching. Wala namang nangyayari. Sabi mo lang yung kapatid. Hallelujah. Amen? Hindi na ako sasama sa lansangan. Nakakahiya.
Ikaw ang nakakahiya, kapatid. Yes. Hallelujah. Hindi na ako sasama. Marami akong gagawin. Marami din gagawin ng Diyos sa buhay mo, kapatid. Amen? Hallelujah. Kaya sabi dito, hindi nawawalan. Amen? Basta sumunod lamang tayo, mga kapatid. Hallelujah. Hindi nawawala ng kabuluhan ang ating ginagawa. Amen? Ano pong sabi doon sa 1 Corinthians 15 verse 58? Hallelujah! Sabi po doon, you know that your labor is not in vain in the Lord. Amen? Nabasa po ba natin? Sabi doon, hallelujah, hindi nawawala ng inyong mga gawa. Hallelujah sa ating Panginoon. Sabi po dito mga gawa sa ating Panginoon. Hello? Yung po pala mga ginagawa natin, hallelujah, sa gawain ng Panginoon, hindi po nawawala ng halaga yan. Yan po ay may halaga. Yan po ay importante sa harapan ng ating Panginoon. Yun lamang mga ginagawa para sa gawain ng Panginoon. Yan po sabi ng 1 Corinthians 15:58. Hallelujah. Ibig po sabihin pala sa umagang ito, kapag ang gawain natin ay hindi para sa gawain ng ating Panginoon, useless yan, kapatid. Ano yan? Ano yung mga bagay na useless na yun? Yung pagsisikap natin para sa sarili natin, na hindi mo naman isinasama ang Panginoon sa buhay mo, walang kabuluhan yan. Amen? Sabi nga ni Solomon, nakamtan niya na ang lahat. Ang karangyaan, ang kayamanan sa daigdig na ito. Pero ano sabi niya? Lahat ng bagay na yaon sa silong ng langit ay wala pong kabuluhan. Amen? Kaya yung pong ating mga ginagawa sa gawain ng Panginoon, yung pagpunta mo sa tuwing may practice, merong kabuluhan niyan, kapatid. Yung pagpapaawit mo, merong kabuluhan niyan. Yung pagpapasa mo na salita ng Panginoon, merong kabuluhan niyan. Yung pananalangin mo, kapatid, hallelujah, merong kabuluhan niyan. Yung pagpunta natin doon sa silang, merong kabuluhan yan. At yan ay napakahalaga sa Panginoon. Hello? At sa lahat po ng ating ginagawa, mga kapatid, tandaan po natin, there is a reward. Amen? Meron pong reward, mga kapatid. Ang sabi po dito sa 1 Corinthians 13 verse 18b, amen? Sabi po doon, every man shall receive his own reward. Hello? Ang bawat isa ay magsisitanggap, hallelujah, ng gantimpala according to his own labor. Amen? Kaya yung pagpapagal natin, yung pagsasakripisyo natin sa gawain ng Panginoon, mga kapatid, hallelujah, tatanggap po tayo ng reward. Sino po ang gusto ng reward, mga kapatid? Parang ayaw natin ng reward. Amen? Hallelujah. Ang pagpapagal natin sa gawain ng Panginoon, hallelujah, yan po ay may reward. At nakita po yan ng Panginoon. Bakit? Kasi si Kristo ay nabuhay na magmuli. Hindi na siya patay ngayon, mga kapatid. Kasi ang bawat gawa natin, nakikita niya, mga kapatid. Kaya meron tayong reward. Amen po ba, mga kapatid? Amen. Pumalakpak sa Panginoon ang lahat ng nais ng reward. Hallelujah. Yung hindi pumalakpak, ayaw ng pagpapala ng ating Panginoon. Amen? Hallelujah. Pangalawa pong bagay. Sabi pa nga po dito, mga kapatid, bago tayo tumako sa pangalawang bagay. Sabi po dito sa verse 15, oo, at kami ay nasusumpungang mga saksing bulan tungkol sa Diyos, sapagkat amin sinasaksihan tungkol sa Diyos na kanyang muling binuhay si Kristo, na hindi siya muling nabuhay, kung tunay nga ang mga patay ay hindi muling binubuhay. Sapagkat kung hindi muling binubuhay ang mga patay, ay hindi rin nga muling binuhay si Kristo. Kaya yung ating pong ipinapangaral, yung ating pong ibinabahagi na salita ng ating Panginoon, hallelujah, amen, ito po ay buhay. Amen? Sabi ni Apostol Pablo, kung hindi ito totoo, amen? Ang sabi doon, tayo parang naging mga bulaan. Amen?
Hallelujah. Tungkol sa Diyos. Pero hindi tayo mga kapatid. Ang sinasabi natin dito ay tunay at totoo lamang. Ang sabi nga sa Jeremy, pawang katotohanan lamang. Amen? Hallelujah. Kaya ito po ating pinapangaral. Pawang katotohanan lamang mga kapatid. Amen? Hallelujah. Sabi po dito sa verse 17. Hallelujah. Para po sa pangalawang bagay. At kung si Kristo ay hindi muling binuhay, amen, yung una natin, at kung si Kristo ay hindi muling binuhay, walang kabuluhan ang ating mga pangangaral. Kaya sa madaling salita, siya'y nabuhay, amen, para sabihin sa atin, anak, may kabuluhan ang ginagawa natin. Amen, ang pagbabahagi natin, meron niyang kabuluhan. At pangalawa diyan mga kapatid, ang sabi pa dito, wala rin namang kabuluhan ang inyong pananampalataya. Amen? At kung si Kristo ay hindi muling binuhay, ang inyong pananampalataya ay walang kabuluhan. Hello? Speaking of faith mga kapatid, hallelujah. He is risen. Number 2, si Kristo po ay nabuhay o nagbangong muli to ensure that our faith is not in vain. Amen? Yung ating pong pananampalataya o yung ating pinaniniwalaan, ito po ay merong kabuluhan. Amen po ba mga kapatid? Kumusta po ang pananampalataya natin sa umagang ito? Amen. Hello? May kabuluhan ang ating pananampalataya. Ang ating sinasampalatayanan ay merong kabuluhan mga kapatid. Ang ating sinasampalatayanan dito ay buhay magpakailanman. Yes. Kaya hindi nawawalan ng kabuluhan ang pagsampalataya natin sa ating Panginoong Hesus. Amen? Hallelujah! Nawawalan lang yan ng kabuluhan. Hallelujah! Kung hindi ka naniniwala na siya'y nagbangong muli, mga kapatid. Pero sabi dito, hallelujah! Amen? Yung Apostol Pablo, sabi niya dito, kung si Kristo ay hindi muling binuhay, ang inyong pananampalataya ay walang kabuluhan. Ibig sabihin, si Kristo ay nabuhay, kaya ang ating pananampalataya merong kabuluhan. Amen. Amen. Yung pagsamba natin, hallelujah, meron pong kabuluhan yan. Amen. Ang tanong, kumusta ang ating pananampalataya? Pag sinabi pong pananampalataya, ito po'y pagtitiwala natin sa ating Panginoon. Gaano kalalim ang iyong pagtitiwala sa Panginoon? Amen? Gaano kalalim, kapatid, ang iyong paninindigan sa ating Panginoon? And that is faith. Amen? Yan pong pananampalataya. Pag sinabi pananampalataya, sa meron at sa wala, maglilingkod ako sa Panginoon. Yes. Hallelujah! At hindi ko'y pagpapalit ang gawain ng Diyos. Ano mang alok ng sanlibutan ito? Praise God. That is faith. Amen? Maganda ang offer ng sanlibutan, pero mas pinili mo yun. Sabi ng Panginoon, kay liit ng iyong pananampalataya, anak ko. Hallelujah. Amen. Amen? Praise God. Pero kung pinili mong gawain ng ating Panginoon, ang sabi ng Diyos, hallelujah, ang pananampalataya ay nagmumula sa pakikinig at pakikinig ng kanyang mga salita. At doon Amen. lalago ang ating pananampalataya. Amen. Amen? Hallelujah. Kaya mga kapatid, hindi po issue dito ang wala kang trabaho para hindi ka makasuporta sa gawain ng Panginoon. Yes, amen. Hindi issue kung wala kang pambigay, mga kapatid. Amen? Hindi issue ang mga bagay na yaon. Hallelujah, kundi ang issue is your faith in our Lord. Amen. Ang iyong pananampalataya. Dahil kung may pananampalataya ka, kapatid, sa meron o sa wala, hallelujah, susuporta ka sa gawain ng Panginoon. Pag sinabi may church fund, hallelujah, kahit wala ka pang bigay, binibigay mo na, yan ang may pananampalataya. Yes, amen. At kapag kumita ka ng ganon, hallelujah, binibigay mo agad ang para sa Panginoon, yan ang may pananampalataya. Amen. Hello, kumusta ang pananampalataya? Pinagpala ng maliit, hallelujah. Hindi nagbigay ng tithes, wala kang pananampalataya. Hallelujah. Bakit? Hindi may nuna ang Panginoon eh. Amen? Amen. Hallelujah. Pinagpala ka ng Panginoon, hallelujah. Hindi ka marunong magbigay ng iyong ikapo. Amen? Hallelujah.
Kapatid, hallelujah, nasa pananampalataya natin kung paano gagalaw at kikilos ang Panginoon sa buhay natin. Amen? Baka tinitingnan lang ni Lord ang ating faith sa Kanya upang ibuhos na niya ang full blessing sa bawat isa sa atin. Amen? Hallelujah! Ano nangyari sa atin? Ang sabi ng Panginoon, ang unti ng inyong pananampalataya. Hallelujah! Meron lamang hangin na malakas. Meron lamang alon na tumataas. Hallelujah! Lumalakas ang tubig sa karagatan. Hallelujah! Ano sabi doon? Ay liit ang inyong pananampalataya. Pero ang sabi natin doon, hallelujah, tinatapakan lang ni Jesus ang mga problema, ang mga pagsubok, mga kapatid. And that is our faith. Amen. To our Jesus. At yung ating pinaniniwalaan dito, mga kapatid, na si Jesus ay namatay at muli siyang nabuhay. At kailanman sa ating mga puso, hindi na siya mamamatay. Bagkus, mabubuhay magpakailanman. Nakasama tayo sa kanyang kaharian. Amen. Amen? Kaya mga kapatid, yung ating pong pananampalataya, lakaran po natin. Amen? Yung pong ating pinaniniwalaan sa lugar na ito, makapangyarihan po ito. Kaya po nitong magpalipat ng bundok sa karagatan. Yan po ang may pananampalataya. Amen? Kahit anong bigat, kahit anong hirap ng nararanasan, dahil sa pananampalataya sa ating Panginoong Hesus. Sabi nga ni Apostol Pablo, amen, I can do all things through Christ who strengthened me. Amen? Hallelujah! Si Jesus, mga kapatid, ang nagbibigay sa atin ng kalakasan. Siya rin ang nagbibigay ng pagtatagumpay, mga kapatid. Amen po ba, mga kapatid, sa umagang ito? Amen. Hallelujah! Pumalakpak ang lahat ng may pananampalataya sa ating Diyos na buhay. Ang sabi po dito sa Mark 16 verse 14, may ating pong basahin. Ito po yung tagpo na ang ating Panginoong Hesus ay muling nabuhay at siya po ay nagbigay ng tagubilin, reminders, paalaala sa kanya po mga alagad. Ang sabi po dito sa verse 14, at pagkatapos siya ay nagpakita sa 11. Yan, sa 11 po siya nagpakita. Samantalang siya ay nangakaupong nagsisikain at pinagwikaan sila sa kawalan nila ng pananampalataya. Biruin mo yung ating Panginoong Hesus, sasabi niya sa kanyang mga alagad. Pinagwikaan niya tungkol sa kawalan ng pananampalataya. Ano ba naman kayo? Ako na nga ito. Amen? Kasi po ito pong tagpong ito, mga kapatid. Hindi sila makapaniwala na sa third day nabuhay ang ating Panginoong Hesus. Amen? Ito po kasi inulat ni Maria Magdalena na nakita niya na nawala na ang bangkay ng Panginoon doon sa libingan. Kaya nung in-report niya doon sa 11, hindi makapaniwala. Pero naando na ang Panginoong Hesus, kausap na nila, kaya pinagwikaan niya sa kanilang kawalan ng pananampalataya, mga kapatid. Amen? Kaya sumampalataya po tayo. Kaya nga ang ating pangalan, believers. Nasabi doon sa Mark 9:23, if you believe, anything is possible for those who believe, mga kapatid. Lahat ay posible sa lahat ng nagtitiwala. Amen. Kaya kapatid, nagtitiwala po ba tayo? Amen? May pananampalataya po ba tayo, mga kapatid? Yan, sabi po dito, pinagwikaan sila sa kawalan ng pananampalataya. Kaya pwede magsalita, mga kapatid, kapag ikaw ay nawawala ng pananampalataya. Aba, brother, nawawalan ka na ng pananampalataya. Bakit? Pinagpapalit mo na ang gawain ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Pinagpalit mo ang pangangaral na salita ng Diyos para sa oper ng sanlibutan. At yan ay espiritu nino. Kaninong espiritu yun? Yung ang gusto ay yung mga oper ng sanlibutan. Yun ang gagawin. Amen? Hallelujah. Yun ay yun ay kay Balaam, spirit. Amen? Alala niyo yun? Kwento ni Balak at ni Balaam. Si Balak ay haring may masamang balak. Amen? Totoo po yun, mga kapatid. Hallelujah. At ang gusto niya kasi ay ito namang si Balaam nga ba yun? Hindi nagkakamali.
ay siya yung nagpa-prophesize na kung ano kanya sabihin mangyayari. Ay naupiran siya ngayon ni Balak, na hari na may merong masamang balak talaga. Na sabi niya, wag mo sumpain. Hindi pala, sumpain mo ang Jerusalem. Amen? Ay pero dahil nga ito si Balaam, ay lingkod ng ating Panginoon ng Diyos, nangusap sa kanya, anghel ng Panginoon, sa pamamagitan ng asno, nangusap din. Alala niyo na? Amen. Kwento mga kapatid. Napapunta pala doon, talagang inililiko siya nung nung asno eh. Di ba? Amen. Amen? Gusto niya kasi yung offer ni ang sabi doon, bibigyan siya ng malaking gantimpala kapag sinumpa niya ang bayan ng ating Panginoon. Hallelujah. Kaya si Balaam po ay sabi nga doon, ay nagsimula ng maganda pero hindi natapos ng maganda yung kanyang pagiging lingkod ng ating Panginoon. Amen. Amen? Kaya mga kapatid, kumusta ang ating pananampalataya? At bukod po sa pananampalataya, pinagwikaan din, hallelujah, ang 11 tungkol sa katigasan ng puso. Amen. Nabasa niyo ba diyan mga kapatid? Hallelujah. Hallelujah! Verse 14 ng Mark 16:14. Bukod sa kawalan ng pananampalataya, pati sa katigasan ng puso. Hindi talaga nawawala ang merong matigas ang puso. Amen. Pero tayo naniniwala sa lugar na ito, ang puso natin pinapalambot ng Diyos. Praise God. Amen? At handang magpabago sa kalooban ng ating Panginoon. Amen. Amen? Hallelujah. Sapagkat hindi sila nagsisipaniwala sa nangakakita sa Kanya pagkatapos na siya ay magbangon. Amen? Kaya dito mga kapatid, paniwalaan po natin. Ang ating Panginoong Hesus ay siya po ay namatay at muling nagbangong muli. He is risen. Amen? And He is living eternally and forever and ever. Amen. Hallelujah. Kaya pangatlo pong bagay mga kapatid, hallelujah. Ang sabi po dito sa ating teksto, sa verse 17 din natin kinuha ko po ito doon sa mababaw na salin. Ang sabi po doon sa MBB version, sa verse 17, at kung hindi muling binuhay si Kristo, kayo'y nananatili pa sa inyong kasalanan. Hello? This is the reason. Isa ito sa mga dahilan mga kapatid kung bakit ang Panginoong Hesus ay namatay at muling nabuhay. He is risen, hallelujah, to set us free from sin. Amen. At ang sabi doon, tayo'y pinalaya na sa kasalanan. Amen po ba sa lahat ng namumuhay pa sa kasalanan? Amen. Praise God, meron pang namumuhay dito. Amen, hallelujah. Kaya kung ano ang ating mga kasalanan mga kapatid, ay sa umagang ito, hihingi natin ito ng tawad. Kaya mga kapatid, sabi doon, kung hindi namatay ang ating Panginoong Hesus, hallelujah, marahil tayo namumuhay pa sa kasalanan. Amen. Hanggang ngayon, makasalanan pa rin tayo. Kung walang Kristo na nabuhay hanggang ngayon, babaero pa rin tayo. Hallelujah. Sino makapagsabi ang mukhang ito ay hindi naman tayo babaero? Amen? Hallelujah. Sabi nga ng isa nating kapatid dito, sino pa magtatangka sa itsurang ito? Wala namang mukha. Ay, wala pang pera. Amen? Hallelujah. Ay, sino pa nga? Di ba? Hallelujah. Pero pag tayo ay nakakay Kristo, mga kapatid, hallelujah, anumang kasalanan na meron sa ating mga buhay, hallelujah, ito ay tinutulungan tayo ng Panginoon na tayo ay makalaya. Praise God. Hallelujah. Amen po ba? Pero hindi po instant. Amen. Amen? Kung ang ilan po sa atin ay meron pa mga bisyo, hindi po yan ngayon. Sumampalataya ka sa ating Panginoon, kinabukasan wala na agad. No. Hindi po ganun mga kapatid. By process din po yan. Hallelujah. Kung ikaw ay mahilig sa sugal, nung tumanggap kay Kristo ngayon, hindi kinabukasan, hindi ka na sugarol. Amen? No, yun po ay by process. Hallelujah. Kaya dito mga kapatid, salamat dahil muling nabuhay ang ating Panginoong Hesus para tayo po ay huwag nang manatili sa pagkakasala. Amen. Amen. At ako'y naniniwala, ang bawat isa sa atin sa umagang ito, hallelujah, ay wala nang itinatago sa Yes. bilib. Praise God. Amen. Amen?
Hallelujah. Pumalakpak sa Panginoon ang wala nang itinatago. Amen. Praise God. Hallelujah. Kaya nga sabi po doon sa Ephesians 1 verse 7, tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo at pinatawad ang ating mga kasalanan. Kapatid, nung siya'y mapako sa krus ng Kalbaryo, hallelujah, at nabubuo ang kanyang dugo, pinatawad ang ating kasalanan. Amen? Ang nangyari sa atin, ulit-ulit nating pinapako si Jesus sa tuwing tayo'y gumagawa ng kasalanan. Pastor, ano ba ang kasalanan? Ang kasalanan po, hindi lang pambababae, hindi lang paglalasing, pagbibisyo, hindi lang po yun. Sabi po ni Santiago, ang kasalanan, hallelujah, ay lahat ng kalikuan. Yes. Amen? Nabasa niyo po ba yun? Hallelujah. Ate pong basahin. Para maunawaan po ng lahat. Hallelujah. Tingnan natin sa James. Praise God. Kaya po lahat po ng nakakaalam, yan, sabi ni Santiago, sa lahat ng nakakaalam, sa paggawa ng mabuti, at hindi niya ginawa, siya ay nagkakasala. Amen. Nabasa niyo po dyan mga kapatid. Praise God. Ibig sabihin, kapag inutusan ka, hindi mo sinunod, nagreklamo ka pa, nagkakasala ka. Yes. Amen. Amen? At ano ang sabi ang kabayaran ng kasalanan, kapatid? Kamatayan. Amen. Sabi doon sa Roma 6:23, for the wages of sin is death. Yes. Amen. Amen? Kamatayang spiritual, mga kapatid. Hallelujah. Kaya lahat ng mga bagay na alam natin na mabuti, amen? Pag hindi natin ginawa, alam naman natin na may gawain. Amen? Hindi ka dumalo. Amen. Amen? Nagkakasala ka, kapatid. At yan yung sinasabi ng Hebreo 10:25, 26. Amen? Na sabi doon, hallelujah, alam na alam mo na merong pagsamba, merong gawain. Hallelujah! Ay pinagpalit mo sa ating Panginoon. Yun yung sinasabing paulit-ulit na pagkakasala, mga kapatid. Amen. Yan, basahin niyo po diyan. 10:26, pag paulit-ulit, sabi doon, wala nang hain pa. Amen? Wala nang hain, mga kapatid. Kaya huwag mo paulit-ulitin. Amen? Hallelujah, kasi sa tuwing ikay gumagawa ng kasalanan sa dilim, mga kapatid, muli mong ipinapako ang ating Panginoong Hesus. Amen? Hallelujah. Kaya sabi doon, tinubos na tayo at pinatawad, mga kapatid. Nung tinanggap natin siya bilang Panginoon na tagapagligtas, pinatawad ang ating mga kasalanan. At sabi pa doon sa Colossus 1 verse 14, sa pamamagitan niya ay napalaya tayo. Sa matuwid ay pinatawad ang ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang dugo. Amen. Amen? Hallelujah! Inalay po ng ating Panginoong Hesus ang kanyang buhay para sa ating mga kasalanan. Amen? Kaya nga sabi pa doon sa Roma 6 verse 6, amen? Hallelujah! Dati tayo ay mga patay. Amen? Alam po ba natin na dahil sa ating kasalanan, you are dead? We are dead, mga kapatid. Patay po tayo kapag tayo may kasalanang ginagawa. Amen? Amen. Pero dahil sa pag-ibig ng ating Panginoon, hallelujah, nung mamatay ang ating Panginoong Hesus, tayo po ay pinatawad niya sa pamamagitan ng kanya pong banal na dugo. Amen? Hallelujah. Kaya pumalakpak po sa Panginoon ang lahat ng nakalaya na sa kasalanan. Praise God. Nasabi po dito sa Romans 6 verse 6, na nalalaman natin na ang ating datihang pagkatao, dating pagkatao po, ay kalakip niyang napako sa cross. Amen? Upang ang katawang salarin ay magiba at nang sa gayoy, huwag na tayong maalipin pa ng kasalanan. Kaya mga kapatid, ipako na natin.
Amen? Nakasama ni Kristo yung ating mga dating buhay, yung dati nating pagkatao, yung hindi natin dati pagsunod. Amen? Yung pagsuway natin, pagsisinungaling natin. Amen? Ipako na natin, mga kapatid. Hallelujah. At saka huli-hulihan, dito po tayo magtatapos, mga kapatid. Basahin po natin dito sa ating teksto ang verse 18 hanggang 21. Kung gayon nga, ang mga nangatutulog din naman kay Kristo ay pawang nangapahamak. Hello, amen ba sa mga tulog? Praise God, walang tulog. Kung gayon nga, ang mga nangatutulog din naman kay Kristo ay pawang nangapahamak. Kung sa buhay lamang na ito tayo nagsisiasa kay Kristo, ay tayo sa lahat ng mga tao ang lalong kahabag-habag. Datapat si Kristo nga ay muling binuhay sa mga patay na siya ay naging pangunahing bunga ng nangangatulog. Amen? Sa madali pong salita, mga kapatid, because of Christ's resurrection, He is risen, hallelujah, to ensure our salvation. Amen. Amen? We are saved, mga kapatid, dahil sa kanyang pagkamatay at muling pagkabuhay. Tayo po ay may katiyakan sa buhay na walang hanggan. Amen? Pero doon sa mga nangangatulog, hallelujah, sabi dito, mapapahamak. Amen. Amen po ba, mga kapatid? Nabasa ninyo? Mapapahamak sila. Wala silang assurance of salvation. Doon sa mga patulog-tulog, ano ito? Ito yung patay na ang kanilang paglilingkod. Amen? Ito yung patay na, wala na ang puso sa pagdalo sa gawain ng Panginoon. Wala na ang pagsuporta sa gawain ng Lord. Patay na ang panalangin. Patay na ang pagpupuri. Amen? Sila yung, sabi doon, mapapahamak. At sabi pa doon sa verse 19, you will be miserable. Magiging miserable po. Ganyan po ang buhay ng sanlibutan. Kung hindi sila naniniwala na si Jesus ay muling nabuhay, magiging miserable ang buhay mo, mga kapatid. Pero ikaw at ako, sumasampalataya, and we are assured for our salvation, we will not experience miserable. Hindi po natin mararanasan ito. Ang maging miserable ang buhay. Bakit nga kay Kristo tayo eh? Amen? Naniniwala tayo na siya ay muling nabuhay, mga kapatid. Hallelujah! Kaya sa umagang ito, minsan pa, ang sabi po ng Romans 6 verse 8, dito po natin tapusin, datapat kung tayo'y nangamatay na, kalakip ni Kristo. Amen? Amen po sa namatay na. Amen? Praise God! Hallelujah! Isa, tayo po'y nangamatay na, yung dati nating buhay at pagkatao. Wala na, patay na yun, mga kapatid. Kalakip ni Kristo. Ay, naniniwala tayo. Sino pong naniniwala? Amen. Na tayo ay mga bubuhay namang kalakip niya. God. Ito na po yung buhay na walang hanggan, mga kapatid. Hallelujah. If you believe in Jesus' name, mga kapatid, hallelujah, tayo po ay mga kasamang buhay ni Kristo doon sa kalangitan. Amen. Pero kung ikaw ay hindi sumasampalataya na si Jesus ay muling nabuhay, mga kapatid, you will perish. Ika'y mapapahamak and you will become miserable. Amen? Ganyan po ang walang Kristo sa puso. Nangangapahamak. Lalo na, sabi dito, yung mga patulog-tulog sa paglilingkod sa Panginoon. Amen? Hallelujah. Kaya nga sabi na salita ng Lord, magbantay kayo, be watchful and be prepared and ready. Huwag kayo magpuyat sa pagtitext, pag-messenger, magpuyat kayo, sabi ng Panginoon, sa pananalangin. Hallelujah. Ready nga sila, gising nga, gising na gising. Ayun naman pala ikaw online games, gising na gising nga naman. Amen, hindi po yan ang kalooban ng ating Panginoon, mga kapatid. Ang kalooban ng Panginoon, hallelujah, tayo ay gising, hallelujah. Mga kapatid, sa pananalangin. Amen. Para sa gawain at kalooban ng ating Panginoon. Ito po ang kalooban ng Panginoon. At sa umaga pong ito, tayo po'y naniniwala. Kasabay ng pagdiriwang ng sanlibutan ito, mga kapatid, ipagdiwang natin sa ating mga buhay na kailanman si Kristo, hallelujah, isang beses
nais lang namatay at nabubuhay magpakailanman. Amen. Amen. Sa umagang ito, ipakita natin na Lord, you are alive in my life. Jesus, you are risen in my life, Lord. At ngayong umagang ito, Panginoon, nais kong ibigay muli ang aking buhay. Sapagkat meron pang mga bagay na hindi namamatay sa ating mga puso. Kaya nga pinangaralan ni Jesus yung mga alagad, yung katigasan ng kanilang puso at kawalan ng kanilang pananampalataya. Kaya sa umagang ito mga kapatid, minsan pa tayo pong lahat ay tumayo. Amen? At habang ang ating pong manunugtog ay marahang humihimig ng isang awitin pong pagsamba. Mga kapatid,